read 1 Peter chapter 5, verse 8. Praise the Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Napaka-importante itong instruction sa salita ng Diyos ngayon. Be sober. Pag sinabing sober, yung isip natin hindi confused, hindi blurred yung ating direksyon. Pag sinabing sober, meron tayong clear na pag-iisip through the guidance of our Lord Jesus Christ. Kaya yung soberness na yan, kailangan wag mawala sa buhay natin at maangkin lamang natin ito through much prayer. Yung laging pag-pray natin. Lagi tayong nakakonect sa langit at lagi tayong instructed ng Diyos. Yan yung spiritual soberness. Hindi lang soberness sa literal, sa physical, hindi lang. Ano pala yung soberness sa physical? Hindi ka lasing. Hindi ka lutang. Yung soberness sa physical, hindi ka yung antok. Pag sabing soberness, alert. So sa spiritual soberness natin, importante kayo ni. Mao gini pinaka dapat nato nga bantayan. Kay kung ang tao mo drive og sakyanan dili sober-minded, lagmit maaksidente. Ikamatay niya. Spiritually, dili pud ta sober, hindi rin tayo maging sober spiritually, ay sigurado. Magkakamali tayo, magkakasala tayo, mamamatay tayo sa spiritual. Second, be vigilant. Pag sinabing vigilant, hindi ito natutulog. Hindi natutulog. O kailangan yung spiritual natin, hindi matutulog, hindi pa isi-isi, hindi kumpiyansa, laging alerto. Ano reason? Bakit kailangan tayo maging spiritual sober? Bakit kailangan natin maging spiritual vigilant? Because your adversary, the devil. Alam mo yung word adversary? That is your opponent in a contest. Bakit naging adversary si Satanas o si Lucifer sa langit? Nakipag-contest siya sa Diyos. Anong pakipag-contest niya sa Diyos? Gusto niyang agawin ang trono ng Diyos. Gusto niyang agawin ang posisyon ng Diyos. Kaya gusto niyang paluhurin ang Diyos sa kanya. So, adversary siya ng Diyos dahil gusto niyang agawin ang kapangyarihan, ang trono, ang pagka-Diyos. Ngayon, on our part, adversary natin siya, opponent natin siya, dahil kung tayo binigyan ng privilege ng Diyos, makarating sa kaharian ng Diyos, siya, si Satanas, hindi niya pa gidrop. Hindi pa niya gidrop. He is still fighting. Maagaw niya yung kaharian ng Diyos. He is still desiring. O kaya, kung naging opponent siya ng Diyos, tayo rin who are bound to the kingdom of God, na binigyan ng privilege ng ating Creator, nag-create sa atin, nag-create din kay Lucifer. So, naging opponent natin siya. Bakit? Siya gusto magpunta doon. Tayo rin gusto magpunta doon. Hahadlangan tayo. Haharangan talaga tayo. So, anong description dito? Because your adversary, the devil, as a roaring lion. Ano yung roaring? Alam mo, minsan nagpunta kami ng isang zoo. Let's say Manila, o magpunta kami ng Canada. Pag mag-roar yung lion, dinig lahat sa buong area ng zoo. Yung mag-roar na siya, ay, grabe! Kala mo nagamit ng microphone. Pag magganon na yung leon na ganon, ay marinig lahat. Ano bang purpose niya? Bakit gumaganon sila? To make their prey
frightened. Para takutin nila yung gusto nilang silain. Kasi pag matakot yan, mawala na yan sa sound mind, mawala na yan sa direksyon. Kaya na nila yung biktimahin kasi na-demolish na nila yung yung sound mind ng tao ng any animals. So, pag sinabing roaring lion, si Satanas, hindi man natin naririnig katulad ng leon na nagro-roaring, pero isang taktika niya na nananakot siya. Tinatakot ka, sinasaywar ka, para mawalan ka ng faith sa Diyos, para mawalan ka ng direksyon sa obedience mo sa Diyos. Tatakutin ka niya, i-demoralize ka niya, iti-terrorize ka niya. So, ganun. Minsan, pag ituksuin ka pa ng diablo, takutin ka pa. Sige, pag hindi mo yan gigrab, wala ka nang makuha sunod. Ngayon, ganun ba? Puro saywar lang yung ginagawa niya, mananakot yan. Kaya, ang description dito, roaring lion. Ano pa? Walk it about. Anong walk it about? Palakad-lakad. Humahanap ng opportunity. Palakad-lakad. Humahanap siya ng weakness natin. Humahanap siya ng loopholes sa buhay natin. Humahanap siya ng pagkakataon. Laging walang pahinga. Lakad ng lakad, lakad ng lakad, lakad ng lakad. Laging humahanap kahit paman ng weakness. Then, last, seeking whom he may devour. Mahanap na siya kung sino yung kaya niyang silain. Mahanap na siya, meron na siyang target, meron na siyang aim, ini-aim na niya. Kung sino yung nakitaan niya na medyo mahina, hindi sober, hindi vigilant, yun, takutin niya muna yan. Pag natakot niya yan, mamarkahan niya yan, ito, kaya ko ito. So, meron na siyang aim, meron na siyang plan. Sino ang kanyang i-devour? Sino ang kanyang makukuha? Huwag mong isipin yung devil na yan, ano lang yan, caricature. Huwag mong isipin yung devil na yan, that is just a symbolic. Huwag mong sabihin yung devil na yan, it is just a myth. No, he is real. Real siya. So, pag siya ay makasila o yung makatukob, kung sa Bisaya pa, makadevour or devour, talagang papatayin ka talaga. Spiritually. Ipahamak ka talaga. Kaya hindi pwede natin isi-isihin itong diablo na ito. Kaya instructed tayo, sober, be vigilant. Bakit ito na mensahe ngayon? Tino nangyari kay RJ at saka kay Charity? Hindi sila naging watchful, hindi sila naging prayerful. Anong nangyari kay Toto? Ilan yung si Toto? Okay lang yan si RJ at saka si Charity, kay buhay pa man yan, may pag-asa pa yan. Si Toto, nung humingi tayo ng revelation, di ba dahil nagkulang siya ng pagka-watchful and prayerful? Hindi mo ma-blame ang Diyos pag ikaw ay nasila ng diablo. It's your fault. Nagbigay na ang Diyos ng warning, watch and pray. Be sober, be vigilant. Kaya warning is important for us to listen, to remember, to be mindful, and to observe. Para i-observe natin. Hindi na natin ma-blame ang Diyos kung sakaling mabiktima tayo ng diablo. Distraction is real doon sa kapahamakan. Totoo talaga yan, hindi talaga yan biro-biro. Maliban pa dyan, hindi natin alam ang buhay natin dito sa mundo. Dami na ngayong naka-post sa newsfeed sa FB. Akala ko, yung tatlong picture ba? Nakabarong kasi, tatlo. Akala ko, mga pastors. Akala ko, mga celebrants. Akala ko, mga achievers. Kung gi-scroll ko na, ano pala yon? Mortuary. So, nagbasa ako sa na-curious ako kasi ang gaganda ng mga itsura ng mga lalaki. Mga professional masyado ang dating.
May dignitary ba? So, patay na itong tatlo. So, nag-test ako ng ano kayang cause? Accident. Hindi mo malaman. Tingnan mo yung husband na naasawa ni Pastor John Mark, yung first husband niya. Sudden yun. Naghatid lang yun ng anak sa paaralan, bumalik. Yung helmet, dito man niya nilagay, nagkaroon ngayon ng sudden. Basta aksidente, sudden man talaga yan. Basta aksidente, unexpected man talaga yan. Basta aksidente, unintended man talaga yan. Hindi natin masabi. Kaya ano sinabi dyan? Basahin natin, 1 Peter 4:7. Praise the Lord. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Yes, the end of all things of this world is at hand. Pag sinabing end of all things, patay na yan. Wala na. Wala nang existence yan. Wala nang property yan na tangkilik. Wala nang mahal sa buhay na kaharap. Wala nang inaalaga na kung anong inaalagaan niya nung buhay pa siya. Wala na rin nag-aalaga sa kanya. Hindi na rin siya inaalagaan. Wala na. End of all things na. Is at hand. So, kaya nga, death is constant expectancy. Yung kamatayan, lagi natin yung ini-expect. Kung hindi man kamatayan, yung pagbalik ni Jesus Christ. The end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Habang nag-meditate ako kanina, Jesus, what you want me to preach tonight in our prayer meeting? So, gi-project sa akin yung mga nasila ba ng masamang espiritu. So, the congregation, the members who remain faithful, loyal to our Lord Jesus Christ, must be given warnings. Importante yan para magsikap ang lahat. Hindi mag-isi-isi. Alam niyo, ang pagbalik ni Lord Jesus o ang kamatayan, either sa dalawa, kung yung hindi mo inaasahan, darating yan. Basahin natin. Ano ang dapat nating maging kahandaan? Ito ba'y tularan natin katulad sa sinabi dito? Basahin natin Matthew 24:48 hanggang 50. Praise the Lord. And if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, then the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Yan. Ano itong evil servant? Pag sinabing evil servant, this is being what? Victimized of the devil. Kaya nga yung word evil tsaka devil, magkaano yan? Hindi yan sila magkaiba. Devil, i-separate mo lang yung the evil. Pag na-convince ka at nakuha ka ng diablo, evil ka na. So, hindi ito prayerful na servant. Hindi ito sober servant. Hindi ito vigilant na servant. Paisi-isi ito. Bakit siya naging evil servant? Na-deceive siya ng masamang espiritu. Na-convince siya ng masamang espiritu. Anong nangyari? And if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, ito yung pakana ng diablo sa kanya, na matagal pa yan magbalik yung Panginoon mo. And shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. O, di ba? Ang udyok ng diablo sa kanya, agawin yung katungkulan ng mga servants at agawin lahat ng kayamanan at maglasing ka. Mag-enjoy ka. Gamitin mo yung pag matapos mo silang mapatay, gamitin mo yung tinatangkilik nila na ipinagkaloob ng Lord ninyo. O di ba? Na-convince siya. See? Na-deceive siya. Mumakbang siya ng udyok ng diablo kasi hindi siya prayerful, hindi siya watchful. Kung kailan pa niya ginawa, anong sinabi dito? The Lord of that servant shall
come in a day when he looketh not for him. Kumpiyansa siya masyado. Kung kailan niya ginawa yun, dumating yung Lord niya. In an hour that he is not aware of. Napahamak ito, Kaya, isa ito na ihimplo na hindi ka madaluyan ng deception ng masamang espiritu o udyok ng masamang espiritu so that you might do evil, you might do that is against the commandments of God. Alam mo, ang masamang espiritu, they are dealing with us so closely. No? Masyadong close sila sa atin, nag-deal. Mag-isa ka lang, mag-udyok yan ng masamang espiritu sa isip mo. Nandyan kayo sa simbahan, nakikinig kayo. Lagi yan siyang magka-counteract against sa mga nakpakinggan ninyo. Paglabas nyo, nandyan pa rin yan. Grabe yung kanyang Maramdaman nyo man yan kasi maghalo-halo yan sa isip ng mga negatibo na nag-against lagi. Kaya, anong sinabi dito? Basahin natin. Job 1:6. Praise the Lord. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. See? Nag-join. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, we are going to the church. We are worshiping God. We are presenting ourselves before God. Oh, so what? Bakit dito? Sinabi dito, and Satan came also among them. Pwede yung magtabi dyan. Minsan si Brother Rico magpa-pray dito, Pastor, namin nagasingit sa ako ang nauna nga di mayo. Yan talaga. Ganon talaga ang trabaho ng dyablo. Pag hindi ka maging strong in the Lord, hindi mo isuot yung whole armor of God, ay makukuha ka talaga. You cannot blame God. We cannot blame God anymore pag makuha tayo ng dyablo. Nagkulang tayo sa prayer kung ganon. Pero kung prayerful ka naman, watchful ka naman, hindi yan makakuha sa'yo. Amen? Praise the Lord. Hindi yan makakuha sa iyo. You follow the instruction of God. You follow the instruction of Jesus. Anong trabaho niya? Tinanong siya ng Diyos. Basahin natin. Job 2, verse 2. Praise the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Yes, busybody siya. Grabe. Busybody. Hanggang ngayon, he never dropped his desire to dethrone God. Hanggang ngayon, hindi pa yan niya gidrop. He is still fighting against in the heaven. And he is also fighting us, human being. The enemy of God is also our enemy. Kung ang dyablo never dropping his motive to dethrone God, hanggang ngayon, hindi yan gidrop. Ganon din sa buhay natin, he never dropped as being our opponent. Anong opponent? Kalaban natin sa isang contest. Anong contest ito? Sino makarating sa langit? So siya yung opponent natin. So siya yung maghadlang. Kasi siya yung mayroong ambisyon. Kaso, hindi yan magwagi. Tayo na binigyan ng Diyos ng pagkakataon, gusto niya rin na huwag tayong magwagi sa ating blessedness. Kaya, siya ang opponent natin dito. Yung sinabi diyan, we do not fight against flesh and blood, but against principalities of rulers of darkness in high places. At bantay tayo. Kasi, hindi talaga yan na naghihinto. Paano yung pastor, yung mga pastor na mismo? Kahit pastor, nilalapitan niyang ng masamang espiritu. Lagi yang nag-oppose sa pastor. Kung anong tama niyang gawin, mag-oppose yan si Taning. Gusto niyang ilihis. Basahin natin. Zechariah 3:1. Praise the Lord. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Yes. Joshua the high priest, ha? Hindi yan basta-bastang
matawag nating level ng kanyang priesthood. High priest ito. Standing before the angel of the Lord. Tapos, merong katapat. And Satan standing at his right hand to resist him. If you are doing good, there is somebody that will resist you. If you are doing what is right, there is somebody who will resist you. Pag sinabing resist, pugngan ka, pigilan ka. Ang tamang gagawin mo, pigilan niya. Pag napigilan ka, ituturo sa iyo yung gawang masama. With promise of pleasure or gain. Very promising, enticing, seducing, very tempting. So, high priest na yan. Kahit yung isa sa 12 disciples niya, ganon din. Basahin natin, hinahabol din ng dyablo. Luke 22:31. Praise the Lord. As the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Yan, imagine that. Nagka-desire si Satanas. Bakit? Dahil sa zealousness ni Peter. Dahil sa kanyang desisyon to follow Jesus. At meron siyang potential sa future, gamitin ng Diyos. Ay, nako, target siya ng dyablo. Gusto siyang sift like a wheat. Imagine that. Lakas kaya ng vacuum para higupin yan. Grabe ang kapangyarihan ng dyablo. Tingnan mo, he was able to do such na hindi dapat niyang gawin. He denied Jesus 3 times. Di ba? Isa na yung sign na nawala na siya ng loyalty. Deny na niya si Jesus. Buti na lang, ni-revive siya. Buti na lang, hindi siya nagpatiwakal. At mismo si Lord Jesus Christ, tinem talaga ng masamang espiritu. Basa Matthew 4:1. Praise the Lord. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Yes, Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Meaning to say, He put Himself as an example for us to follow. Talagang sinadya niya yan. Para bang yung mga Duterte dati dito, bago pang implementation ng speed limit. Di ba? Nagpahuli si Sara, nagpahuli si Pulong. Bakit? Para maging example sila. Para sabihin ng Dabawin nyo, oy, mayor natin, no? Nag-submit dahil nag-overspeeding. Hindi tayo makatakas niyan. O, di ba? Natino yung mga paspasiro dito. Pag nahuli, wala ka magawa talaga. So si Jesus, intentionally led by the Spirit, purposely, that He might be tempted by Satan. Pero, anong ipinakita niyang ihemplo? These 3 temptations. Nagpakita siya ng soberness. Nagpakita siya ng pagka-watchful, prayerful sa sarili niya. Because even one of those 3 temptations, walang nakalusot doon. So the same thing, tayo, kahit ilan pang temptasyon mangyari sa buhay natin, ano pang pagsubok mangyari sa atin, pag watchful tayo, prayerful tayo, walang makaano dyan, walang makatumba sa atin dyan, walang makatukso sa atin na successfully. Kahit driven by Satan pa yan. Wala. Kasi we follow the instruction of Jesus. Amen? Praise the Lord. Yeah, gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, ligtas tayo lagi. Huwag tayong mawala, huwag tayong madeceive sa kapangyarihan ng masamang espiritu. So anong nangyari after Jesus Christ stood firm, unsurrendered to the will of Satan, untouched by the devil?
Ano ginawa ng diablo? Basa. Matthew 4:11. Praise the Lord. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Yan. Malis siya. Lumaya siya with empty-handed. With empty mouth. With empty-handed, with empty mouth. Wala siyang nakuha. Wala siyang nasila. Wala. The devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. You see? Kaya, yan ang pinapalaala ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. So, hindi pa natin alam ilang years pa tayo mag-last dito sa mundo. Hindi pa natin alam ilan pang mga pagsubok, tukso mangyari sa buhay natin. Mas maganda yung we are always reminded. No? Yung magiging sober-minded at saka pagiging prayerful, huwag talaga natin yung i-drop. Don't stop. Pray without ceasing. Be sober. Be vigilant. Minsan itong problema, nagpapalasing yan sa ating spirituality na parang ma-shaken ka. Huwag. Cast unto the Lord all your care. Amen? Kasi pag pasanin mo yan, mahilo ka niyan. Maano ka, tapos pag nakita ng diablo na medyo na-move ka, wala ka na sa tamang concentration, hindi mo na kinasa sa Diyos yung cares mo, ikaw na ang nagpasan, damandama mo na yung bigat, tapos here comes si Satanas mag-offer ng alternative way para kunwari siya ang maglutas. Huwag. Kailangan sober tayo. Pag may mga problema na gano'n, mga kabigatan sa buhay, ang instruction ng Diyos sa atin, cast all your care upon Him, for He careth for you. Praise the Lord. Hindi sinabi ni Jesus Christ yan na kayo na magbata niyan. Hindi. Kasi pag tayo ang magbata niyan, we are in the state of what? Burdened, heavy loaded. Pag nandyan yung estado ng ating mind, ay sisilain ka ng masamang espiritu, idadivert ka ng masamang espiritu. So, any problems, temptations, i-cast mo yan sa Panginoon. He will handle it for you. Lahat ng tukso, ma-resist mo yan by His strength. Lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, trials, makayanan mo yan by His strength. Because you cast it unto the Lord. Then patuloy ka lang maging sober. Huwag kang magbigay ng any chance or place to the devil. Basa. Ephesians 4:27. Praise the Lord. Neither give place to the devil. Yes, huwag kang magbigay ng lugar sa diablo. Don't give him place. Pag sinabing place, there is place for him to claim. Meron ba siyang part sa iyo? Opposite yan sa sinabi ni Lord Jesus Christ, He has no part in me. So, He didn't give place to Satan. Ganon din sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Ganon lagi, ganon lagi, ganon lagi. Hanggang magbalik na ang ating Panginoon Kristo, hanggang kunin ka ni Lord Jesus Christ. I-pray natin itong nabunturan kasi meron na tayong mga active members doon galing sa Madsayap. 3 pamilya na sila doon. Yung anak ni Sister Nene Kabitay, bali nag-asawa. Tapos yung mga husbands nila, ang gaganda ng espiritu. They follow their mother-in-law. Parang naalala ko tuloy si Naomi. Praise the Lord. So, God be willing, magkakaroon tayo ng coming crusade sa mainit na bunturan in God's time. Pray natin yan by the grace of God. Kasi pumunta kami doon kahapon, nagpa-blessing sila. Yun yung kinasal ko sa Tagum. Then meron silang pinapa-pray, granted ni Lord Jesus. Nagkaroon na sila ng business, nagkaroon sila ng for rent na property, yung building, meron silang sariling business.
Dalawa na yung bahay nila, tapos naka-acquire pa sila ng bagong vehicle. So yun ang pinabless nila. Kaya nagbigay ako doon ng Word of God, sabi ko sa kanila, ngayon, ang invitasyon nyo sa akin to bless your blessings. Itong mga properties, sasakyan na gi-bless sa inyo ng Diyos. So we call it blessings. Ngayon, kung blessings man lang ang ating motive, purpose sa pagpunta namin dito, pili kayo yung blessing sa ating Ama sa Langit na gusto niyang ibigay sa atin. Pili tayo. Anong gusto niyong blessing? Minimum blessing or maximum blessing? Ano yung minimum blessing according to 1 Timothy 4:8? Bodily exercise. Minimum blessing from God, profited little. Hindi naman siya zero. Meron man, pero konti lang. But godliness, exercise, is profitable unto all things, maximum. In-example ko sa kanya. Ikaw, Brother Jerry, kung yung tatay mo merong 100 hectares, 4 kayo na magkakapatid, i-divide yan ng 4 ang 100, so tagti 25 hectares kayo. Kung sabihin ng papa mo sa iyo, anak, pili ka. Gusto mo ng 100 square meter, yan ang minimum na ibigay ko sa iyo. O gusto mo ng lahat ng part mo na 25 hectares, maximum na kaya kong ibigay sa iyo. Pili ka sa dalawa. Ay, pinasagot ko siya. Sabi niya, maximum, yung 25 hectares. Ano man lang yung 100 square meter? Tayuan man lang yun ng bahay na matirahan. Pero wala ka ng farm, wala ka ng business, wala ka ng ipa-inherit sa mga anak mo sa future. Maximum. O kaya, sa buhay natin, God gave us options. You want minimum profit, bodily exercise. But remember this, even though maging bilyonaryo ka, still minimum profit. Kahit maging trilyonaryo ka, kasi meron ng trillionaire ngayon Elon Musk. That is still, kung bodily lang ba, wala ka ng godliness. Yan lang. Still, minimum profit. Pero kung godliness ang i-practice mo, dalawa ang promise ng Diyos. Sa life na ito, i-promise siya at doon sa matapos ang buhay mo. Dalawang buhay ang ibigay niya sa iyo na may promise. Praise the Lord. Na lahat papayamanin ka ng Diyos. The blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow. At yung mensahe kaninang umaga, that blessings purposely, God bless you with that blessings that you may not becoming proud. Para hindi ka magmayabang. But you must increase in righteousness. You must abound in good works. Kasi ang purpose ng Diyos yan, kapital yan, that you may invest it in heaven. Amen? Praise the Lord. I-invest natin yan sa langit. Kaya sa inyong hanapbuhay, trabaho, negosyo, isama nyo lagi ang work of the ministry. Kasi that is the most essential way of investing. Yung sinabi dyan, wala nang makakuha sa iyo niyan. No moth, no rust that corrupt, nor thieves rob truth. That's yours forever. Pag ligtas ka, ginawa mo yan dito habang nabubuhay ka pa, mafe-feel mo yan doon. What are those investment you have invested here nung buhay ka pa sa sanglibutang ito? Pero kung hindi ka nagsikap, gusto mo lang yung kaligtasan lang, hindi ka nag-invest, ma-feel mo rin yan doon. Baka magtama din sa isip mo. Sayang, no? Nung nabubuhay pa sana ako, naniwala ako kay Jesus. Siya pa naman yung nagsabing, lay up treasure in heaven. Di ba? Lahat yan. Marami pa tayong, basta anong lahat sinabi ni Jesus, that's true and faithful. Meron talaga yung epekto. Hindi mo pwedeng wala.
God is dealing with us according to the measure of our faith and performance. Because God is the God of judgment. Righteous judge siya. So, kailan ang tao na, alam mo minsan si Judas Iscariot, hindi siya prayerful. Ano pa naman sana siya? Trusted person siya. Kasi siya na yung pinapahawak ng siya yung treasurer Trusted person siya. Kaso, bakit naisipan niya pang ibenta yung master niya? Bakit naisipan niya i-betray ang master niya? Because of gain. So, sino ang nag-convince sa kanya? Si Satanas. Kaya ang tawag ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, I called you all 12, but one of you here is a devil. Bakit sinabi yan ni Jesus Christ? Hindi siya watchful, hindi siya prayerful. Na-convince siya ni Satanas. And there is nothing that is hidden in the eyes of God. He knows everything that He's going to betray him. In spite of that, harapan ng prangkahan ng sinabi sa kanya, hindi pa rin niya gidrop yung kanyang plano. Hindi pa rin. The proof, dinala niya yung nag-hire sa kanya. Sinabihan niya, whosoever a person whom I shall kiss, hold him. He is the one. Siya na yun. Hinalikan na talaga si Jesus. Kipustro pa niya. Nakita man ni Lord Jesus na mag-suicide siya. Anong lumabas sa bibig niya? It is not, sabi niya na, it's good for you not to have been born. Imagine, napakasakit pakinggan yan. Minsan sa preaching, kung naging tao man lang tayo, huwag na tayong maimpyerno. Kasi kung naging tao tayo at mapunta man lang tayo sa impyerno, because we do not follow the instruction of Jesus Christ, who is the only way, the truth, and the life. Huwag na lang sana tayo naging tao. Naging pusa na lang sana tayo. Naging kahoy na lang sana tayo na, pag namatay sila, wala na. Tapos na. Ibang tao So, therefore, tandaan natin lahat, every word sa mga sinasabi ni Jesus. This is very meaningful. This is for our wisdom and learning. Don't disregard that. Amen? Praise the Lord. Always remember that. Lagi nating alalahanin yan. So, bakit tinawag siyang devil ni Jesus Christ? Basa 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Yes. Manghod lang ni sa gihimo ni Lucifer. Disloyalty to his Creator. Backstabbing ito kay Jesus Christ. Patalikuran ba? Patraidor. Ang ginawa nila. Similar sa ginawa ni Lucifer na hinatulan ng Diyos sa kanyang forever na kapahamakan. Sana nagsisi ito. Wala He was reprimanded by Jesus by telling what is in his mind. Hindi pa rin nakinig. Ganon minsan tao, kahit hinuhuli na sa Word of God yung mga isip na hindi tama, kinokorek na, minsan hindi pa makinig. Ipupustro pa rin. So sino ang nanaig? Yung kabila. Yung masamang espiritu. Dapat hindi mangyari yan sa sino man sa atin. Praise the Lord! Dapat hindi yan mangyari. Ano talaga ang totoong mga anak ng Diyos na natili sa Diyos? Last verse, 1 John 3:9. Praise the Lord. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Yes. What seed is this that is remaineth in him? Because you are born of God, born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, the Word of God,
Pag natili yan sa puso mo, sa isip mo, you are mindful of it, and you are keeping it and doing, ay hindi ka talaga magkakasala. Sinabi dito, whosoever is born of God, born again ito, doth not commit sin. Hindi nagkakasala. For his seed remaineth in him. Incorruptible seed, which is the word of God. And he cannot sin. Hindi talaga siya magkakasala. Dahil sa word of God na yan na nag-remain sa kanya because he is born of God. Kaya, yan ang lagi nating tandaan. Yan lagi nating isipin. Born again ka na. Born of God ka na. Ituloy mo na yan hanggang tatanda ka, hanggang kunin ka ni Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord! Talagang gawin mo talaga yan. Kasi binasihan ko sa mga revelations ni Jesus eh. Yayanagin ko lahat ng holy place. Sino mang pastor na hindi magsunod sa aking doktrina, tatanggalin ko. Take effect kagad. Automatic. So, kaya hindi pwede na isipin natin na gidrop na ng kaaway natin yung kanyang motive. Hindi na siya mag-roaring, manakot pa rin yan. Hindi pa siya mag-walking about to seek kung sinong ma-devour niya. Nandyan pa rin yan. Kaya, importante masyado ang ating pagiging sober, vigilant. Dahil yung ating adversary, the devil, opponent natin ito, contest ito, sino makarating sa kaharian ng Diyos. Isa yan na ating contender. Hindi pa niya gidrop yung kanyang. Iba lang yung pagpasok niya sa kaharian ng Diyos. Gusto niyang tanggalin ng Diyos. Bahala siya kung hindi niya i-drop yan. Kahit pa hanggang matapos ang lahat ayon sa kasulatan, wala na. It is what is written, and it shall come to pass. Reserve na yan siya. Pero sa totoo lang, he never dropped his intention. Kaya active pa rin ang ating kaaway. Huwag tayong magkumpiyansa. He is real destroyer. Hindi mo pwedeng ismulin yan. Hindi mo pwedeng isi-isihin yan. Hindi yan. Kaya grabe ang destruction ang mangyayari. So, to God be the glory. This is all about your personal commitment. Personal natin itong commitment sa kaligtasan natin na iingatan natin ito for being sober and vigilant. Huwag tayong magkumpiyansa. Prayerful, watchful lagi. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po.